advanced technology na machine. Built-in na yung ano niya, compressor. Extra na water separator. 20 to 25 mm na kapal ng bakal nakakatingin niya. Golden Dragon Industrial Machinery. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si John Ray Sumayo sa 3J Golden Dragon. Nais ko lang po ipakilala yung aning unit namin na advanced technology na machine. Ito po ay Kubi Weld. Ito po ay CAT-81CW IGBT Inverter Air Plasma Cutting. Itong unit natin, tinatawag to na advanced kasi tatlong gamit nito. Tinatawag to na 3-in-1. So makikita ninyo, mayroon tayong plasma, saka mayroon tayong MMA, saka mayroon din tayong TIG. Ang nakagandahan nito ng machine ito kasi kakating ka ng bakal o yung plate, yung dati, yung ginagamit natin, yung oxygen at saka acetylene, pag naubos yon, bibili na naman tayo. Pero ang kagandahan nito is masisave yung consumables mo. Tapos, yung plasma natin is naka-built-in na yung compressor. Kita niyo itong dalawang filter na to. Sa likod naman, kung makikita nyo, may extra na water separator. Ang gamit nito, pang backup. Kasi pagbabad yung gamit ng machine natin, pwede tayong mag-tap ng isang compressor para matulungan naman yung compressor dito sa loob para hindi siya talaga mababad gamit. Paano pag-set up ng plasma natin, saka paano po tayo magka-cutting. Ito yung yung inlet ng hangin niya, tapos ito yung ground, ito yung connection ng para lumabas yung kuryente. Saka ito din yung ground para sa base natin nakakatingin. So, i-on natin yung unit natin. Makikita mo, may breaker dito sa likod ng unit. Saka nakalagay dito is 60 ampere. So, dapat yung supply ng kuryente niya hindi bababa ng 60 ampere kasi papangit yung plasma natin, or baka hindi talaga compatible yung machine natin pag mababa yung amperahe. Kaya kung pwede, mas maganda meron tayong 100 ampere na supply. Makikita natin MMA, so magka-cutting tayo ng plate natin, yung flat bar. Tsaka gagamitan natin ng plasma. Kaya i-ship natin into cut. Kung nakikita niyo, naka-cut na yan. Tapos ito yung amperahe niya, at saka yung flow ng hangin niya. So naka-adjust na to, 81, tapos yung hangin niya hindi lang nakasentro. Kasi magdidepende yan sa kakatingin mo na bakal kung gaano kakapal. So ngayon, ipakita natin kung paano mag-cutting ng plasma. Kita nyo, may dala kong yung caliper, pangsukat ng yung kapal ng bakal natin. Dito, susukatin natin kung gaano kakapal yung bakal. Kung makikita nyo, nasa siya, sa may 10 mm kakapal yung bakal niya. Pero yung unit natin, makita mo, yung unit natin kayang abutin niya 20 to 25 mm na kapal ng bakal nakakatingin niya. Yan kagandahan ng machine natin. So ngayon, papakita natin kung paano. Magsuot muna tayo ng gloves. So ngayon, kakatingin ko na yung bakal na sample natin, 10 mm. Pero kaya niya talaga kakatingin yung 25 mm or yung 1 inches na kapal ng bakal. So, ganito yan. So, sisimulan ko na So, kung makikita nyo, talaga malinis yung niya. Yung dinadaanan ng plasma natin. Hindi katulad ng yung sa acetylene at saka oxygen. Talaga makikita mo yung kaibahan. Kasi ito, hindi ka na kailangan pa na mag-grind. Kasi talaga malinis na yung resulta niya. So, pwede rin tayo pwede rin tayo magbutas sa gitna. Gamit lang yung plasma. Dito naman tayo sa MMA, yung arc natin na welding. Ito naman yung pang stick natin. So dalawang isang ground at saka isang handle. So dito yan natin ilalagay. Kung makikita nyo, may plus at saka minus. Yung ground natin is dito yan ilalagay sa negative. Saka yung handle natin is dito yan sa positive. So yan, nakalagay na. So ang gagawin natin, isi-ship natin ito sa MMA. Kasi tapos na tayong mag-cutting. Ngayon, wiwildingan natin yung bakal natin. So, ship tayo ng MMA.
So kung makikita niyo wala na yung function ng yung ano, yung sa cutting natin. Tsaka dito tayo mag-a-adjust ng flow or yung ng current ng ng welding natin. So i-adjust muna. Depende yan sa sa rod na gagamitin niyo. So sa akin nakaset ako ng 150. Magwi-weld tayo ng doon sa bakal natin. Saka gamit natin yung pakita mo 70-18 na 18 yan. Oo. So ngayon titistingan natin. So mahina. Adjust ko muna. So nasa 180 ako. So yan. So kita nyo naman yung yung welding natin talagang okay talaga gagamitin. Tama-tama lang yung lusaw niya. Oo. Ito naman yung natin, yung 6012 na welding rod. So yan ang 3C natin. Yung 12 natin na welding rod. So talagang nakaka-penetrate yung sobrang penetrate yung machine natin. Tsaka maganda rin yung lusaw ng niya, yung sa rod niya tsaka sa talagang kapit na kapit yan sa bakal 7 na welding rod. Nihon yung brand, saka 2.5 to Talagang malakas. I-adjust ko muna yung amperahe ko. Nasa 150 na ako Yun. Sobrang lakas talaga. Kayang butasin niya yung yung bakal. Yung pangatlo na, yung TIG niya, yun yung natin, titistingin ngayon. Ito yung TIG natin. Itong handle na to, universal to. Kaya ang gagawin natin ngayon is mag-change polarity tayo. Yung negative ilalagay natin sa positive. Saka yung positive naman, yung handle natin ilalagay natin sa negative. Tapos dito natin siya itatap. So kita ninyo, handle nasa sa negative, saka yung ground is nasa positive. I-open yung tank natin. Argon to So ngayon binubuksan ko na, tapos i-adjust natin ng testingin natin yung yung TIG natin. So dito kung nakikita nyo, naka-MMA pa rin tayo. Tsaka naka-built-in yung yung gas natin kasi nasa cut tayo kanina. Pero ngayon mag-external tayo. Yun. So dito yung 2T tsaka 4T, yung 2T naman sa TIG is yung yung spot lang ng spot. Pero kung kung magpo-full weld ka na, doon ka na sa 40. Okay. So ngayon i-adjust natin yung current natin kasi manipis yung tungsten natin daling malusaw. So naka 40 ako So kung makikita nyo, naka-open yung valve natin sa yung sa argon natin. Yung handle naman meron din siyang meron din siyang may adjustment, kaya i-open natin para lumabas yung argon. Yan, may argon na. Tapos dito yung pihitan nyo. So dapat kung mag-TIG kayo, dapat siguraduhin nyo yung malinis na surface kasi
pag medyo may kalawan, talagang pangit yung kalalabasan ng TIG nyo. So yun na yun, yung TIG natin ha. Kailangan dapat malinis yung yung surface nyo. Taka nakita nyo naman kung gaano kaganda yung TIG. Pangit lang yung resulta ng kasi hindi bihira lang talaga akong nagtitig. Kaya ngayon, ang kagandahan nito ng machine natin, so yun nga, maliles yung gastos natin sa consumable katulad ng oxygen saka acetylene. Tapos convenient na gagamitin kasi hindi na hassle free na siya kasi nasa isang unit tapos 3 ang gamit niya. So kung makikita ninyo, kapag nagka-cutting ka, hindi ka nakukuha ng iba pang machine para mag-welding or mag-TIG kasi nandito na yon lahat. So yung MM natin, yung arc, yung welding natin kaya hanggang 100 meter na welding cable. So kung nasa itaas ka tapos nasa ibaba lang yung unit natin, okay, pwedeng gamitin. Kasi hanggang 100 meter yung yung welding cable na kaya niyang abutin. So maraming salamat po sa inyo lahat. Saka try nyo kung bi-weld natin na CAT-181 CW IGBT inverter air plasma cutter. So guys, Golden Dragon Industrial Machinery. DJ Golden Dragon Industrial Machinery.